Bukod sa isang OFW sa Kuwait, may sugatan na ring Pilipino sa Abu Dhabi sa gitna ng pagganti ng Iran sa mga bansang kaalyado ng Amerika sa Middle East. 11 vice mayor naman mula Bulacan ang stranded sa Dubai. At nakatutok si Ian Cruz. Napasigaw at napatakbo na lang ang ilang OFW kasunod ng malakas sa pagsabog na yan na yumanig sa Dubai. Ramdam din ang lakas niyan sa isa pang kuha. Sa Israel, nagliyab ang mga sasakyan matapos tamaan ng shrapnel mula sa missile ng Iran. Tuloy din ang mga naitatalang pagsabog sa Tehran sa Iran. Ang mga pag-ataking yan, bunsod pa rin ang gantihan sa pagitan ng Iran, US at Israel, kung saan damay pati ang mga kalapit bansa sa Middle East. Isang Pilipina na sa Israel ang nasawi sa kaguluhan. Bumalik sa area ng wasak ng gusali ang mister ni Mary Ann Velasquez de Vera para hanapin ang ilang gamit ng misis. Tumanggi siyang magpa-interview pero hinayaan ng kaibigan nila na magsalita para sa kanya. Nasa stage pa ho ng shock talaga. Hindi pa po niya talaga matanggap kasi everyday sila magkasama. Sabi nga niya, ate, magpapakatatag ako. Nakausap na raw ng Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ang mga kamag-anak ni Mary Ann. Hindi pa muna maiuwi ang kanyang labisa ngayon. Komplikasyon arises, sabi nga ni Yusek Feli, because sarado yung airspace, no? Sa ngayon. Because ongoing pa yung nangyayaring atake. Ambassador Kirsch here in Manila has already said that the Israeli government is determined to bring her home. Dalawa naman ang naitalang sugatan, isang OFW sa Kuwait at isang OFW sa Abu Dhabi. Kanina I heard Ambassador Doiver in Abu Dhabi talk about an injured OFW na nakaapak ng debris. But she's okay too. Halos 1,200 na ang bilang ng mga OFW sa Middle East na gusto nang makauwi sa Pilipinas. Patuloy daw makikipag-ugnayan ng opisyal ng Pilipinas sa kanila. Nakalatag na rin daw ang plano sakaling kailanganin ng mandatory repatriation sakaling lumala ang sitwasyon. Tinatayang nasa 2.5 million ang OFW sa Middle East. We want those risks down to zero as much as possible before we undertake repatriation. Sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla, 11 vice mayor mula sa Bulacan ang stranded din sa Dubai dahil sa personal na biyahe. May travel authority naman daw sila pero inaalam ang kaso ng isang mayor na stranded din pero walang otoridad na magbiyahe abroad. Umalis sila Wednesday last week, mga vice mayors from Bulacan. May isang mayor yata na kasama. Yung mayor parang walang travel authority. Titignan pa namin kung totoo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.